Samantala, isang bangkay ang natagpuan sa boarding gate 116 sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ang karagdagang detalye ihatid sa atin ni Marita Buaje live. Marita. Salamat, Ralph. Isang walang buhay na pasahero. Ralph, hello. Salamat sa iyo. Isang walang buhay na pasahero ang in-report at na-recover sa may hagdan malapit sa boarding gate number 116 ng NAIA Departure Area. Makakausap natin muli si NAIA General Manager Eddie Monreal tungkol po dito. Magandang gabi ulit sa inyo, sir. Good evening, Marita. Opo. So, yung nakuhang bangkay po kanina, paano po yung nangyari? Actually, there was a call at around 3:15, before 3:30. Merong tumawag na kailangan ng medical response sa gate 116. Nung dumating ho yung ating mga tauhan sa hindi inasang pangyayari, medyo lifeless na ho yung pasahero. At yan po tinakbo naman natin doon sa clinic para ma-check kung ano talagang kung pwede pa i-revive o ano. At talaga hong hindi na wala na ho siyang buhay. At doon na ho namin inaksyonan kung tawagan yung kanilang mga kamag-anak. So ito po ay papaalisa na papunta po saan? Opo, isa po yung nakabook sa Cebu Pacific 569 if I recall it right. 469. I'm sorry, 459 yata. 459. Supposed to be leaving at 6 o'clock or 6:10 this evening. Napaaga ho yung pasahero, nagpunta na ho sa gate, nakapag-check-in. But unfortunately, nagkaroon ho ng namatay ho siya doon sa may gate 116. Sa mga, ano po yung initial report sa inyo ng mga medical doctors ng NAIA? Well, initial prognosis was parang may sakit ho yung pasahero. Dahil may mga trace ho ng mga parang injection sa kanyang mga braso. So parang may medical history na ho yung pasahero. Hindi pa ho namin makontak kanina as I left the area. Hindi po namin makontak yung kanilang kamag-anak. Ang nakapag-respondi lang ho sa amin, natawagan at na-trace namin yung naghatid. At siya naman po binalikan po sila rito. Salamat, General Manager. Bukod sa insidenteng ito, Ralph, sa kabuuan ay maayos naman ang kalagayan ng ating mga kababayan na magbabiyahe sa pamamagitan ng eroplano dito sa NAIA. At kausap din natin ngayong gabi ang PNP personnels na nakatalaga dito sa NAIA. Nandito po si Police Senior Inspector Sandulan para po ibigay sa atin kung ano yung paghahandang ginawa ng ating mga kapulisan para po sa undas na ito. Magandang gabi. Ang buong pamunuan ng PNP Aviation Security Group sa pamumuno ng aming buting direktor na si Police Chief Superintendent Mau Aplasca ay mahigpit na nakabantay sa seguridad ng lahat ng paliparan sa ating bansa upang masiguro ang ligtas na biyahe ng ating mga manlalakbay. Unang-una po, nakahanda po yung ating Police Assistance Desk sa initial security checkpoints, yung PWD and Senior Citizen Lanes. Nakadeploy din po yung ating Special Operations Unit and K9 Unit personnel sa lahat ng terminals. Meron din po yung traffic marshals natin from Mobile Patrol Security Unit para mag-assist po sa traffic situation, papasok at palabas ng ating terminals. Naka-augment din po yung ating admin personnel from Headquarters ABSI Group para tumulong po dito sa lahat ng personnel sa terminal. At yung atin pong mga personnel from Southern Police District ay nakadeploy din po sa landside areas para tumulong po sa PNP Aviation Security Group. So in short po, ma'am, wala pong dapat na ipag-alala yung ating mga pasaherong bumabiyahe. Rest assured po sa ating riding public, ginagawa po namin lahat ng aming kakayahan upang matupad po namin ang aming tungkulin para sa Ligtas Undas 2016 po. So, kanina, Ralph, personal na nag-ikot si General Manager Monreal para tingnan niya yung ating kapaligiran dito sa NAIA, yung mga pasahero. Personal niyang kinumusta kung kumusta ba yung kanilang pag-aantay dahil marami dito yung nag-check-in na ng maaga dahil nga nitong mga nakaraang araw ay na-report sa mga balita na punong-puno
ang NAIA, hindi lamang dito sa loob kundi pati sa labas, yung traffic. Sa kagandahang palad ay maluwag na yung trapiko natin ngayong araw na ito at maging dito sa loob ay napakaayos na ng sitwasyon. Ganun lamang merong mga nagdaang araw merong sitwasyon o insidente ng salisigang na ililinawin din ni General Manager Monreal. Totoo yan, Marita. Meron kami reported about 2 incidents the past couple of days. Yan po'y tinutugunan namin ngayon. Naka-alerto ho yung ating mga intelligence group. Hindi ho namin talagang lulubayan to hanggat makita ho namin at masumpo itong mga ganitong nangyayari. Meron na ho kaming tinitingnan na lead. Hindi ko pa pwede pong sabihin. Pero pag mukhang malapit-lapit na, hopefully, kung hindi lang ho kami matunugan, ay malapit na ho namin makita. Grupo ho to, hindi ho nag-iisa lang. So ano po yung mensahe ninyo sa mga kababayan natin na bumabiyahe? Unang-una ho, nakikiusap po ako. I would like to request for their cooperation na maging mapagmatsyag at huwag hong iiwanan ang kanilang mga bagahe kung saan-saan at tingnan maigi kasi ito po ay nagbibiktima ng pagka medyo hindi ho kayo maingat sa pagtitingin ng mga bagay, talagang sasalisihan ho kayo. So nakikiusap po kayo, bagamat yan ang problema natin, huwag ho sila mag-alala at ginagawa ho namin lahat na makakaya namin. Mukhang nagto-24/7 na nga ho yung mga tauhan ko ngayon na para mahuli talaga itong mga grupong to. Ngayon nga, actually bago tayo nag-interview, katatapos ko lang ho ng meeting sa kanila para mapag-usapan kung ano pang mga pag-ibayuhin ang mga ating mga seguridad, mga plano ho dito sa paliparan. So yan na Ralph, napakinggan ninyo directly from General Manager ng NAIA na ginagawa nila ang lahat at meron na silang lead tungkol dito sa grupo na maaring gumagawa ng pananalisi sa loob ng NAIA sa ating mga pasahero dito. Kaya yung panawagan, ito naman ay general na panawagan. Laging bantayan ang inyong mga kagamitan dahil alangan namang iba pa yung magbantay dyan. So para maiwasan lang yung mga ganitong sitwasyon. Pakikipagtulungan na rin natin to sa mga otoridad para hindi na maulit. So yan na lang muna ang pinaka-latest update mula dito sa NAIA Terminal 3 para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat Marita Muahe, live mula sa NAIA.